Hello, magandang araw. Esperanza Sultan Kudarat. Ali po kayo at ating pag-uusap-usapan ng ating lugar pagkat nalalapit na ang eleksyon 2025 and I'm hoping na ang bawat isa sa atin ay nakahanda na ng kanyang damdamin. Especially, naihanda na rin ang kanyang isipan sa pagbubulay-bulay, pagsisiyasat, kikilatis sa mga tumatakbong kandidato po natin ngayon. And I'm hoping na ang bawat isa sa atin ay hindi po madadala sa anumang uri ng pamamaraan ng mga politicians na kung saan ay may kasamang pandaraya at pagbibili ng ating mga boto. Ilagay po natin sa ating isipan mga kapatid na nakataya po ang ating kinabukasan sa bawat desisyon ng bawat isa sa atin. Ang iyong pagpili ay napakahalaga pagkat yan ay ang natatanging kapangyarihan natin upang mailuklok sa luklukan o mailagay sa luklukan ang tamang tao na mag-lead ng ating lugar. Muli kong binabanggit, Esperanza Sultan Kudarat pagkat ako po'y tagarian at dyan po ako bumuboto. Concern po tayo sa ating lugar at kung tayo po ay may pangarap na mapaganda ang ating lugar, magsisimula po yan sa pagpili natin ng matinong leader. Bago po tayo magpapatuloy, magpray po tayo. Father God in heaven, Lord, once again, forgive us for all of our mistakes and sins. Lord, bless us for our topic for today. At hiniling po namin, Panginoon Diyos, na makapagdudulot po ito ng pagbubulay-bulay sa mga kapatiran po sa amin pong lugar, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang bawat pastors at mga mananampalataya, churches, Lord God, sa lugar po namin na sana matututong pumili ng tama, Panginoon, at panindigan ang prinsipyong mananampalataya at ang prinsipyong matinong mamamayan, Panginoon, na hindi pumipili base sa mga material na mga bagay o sa mga panandaliang bagay lamang, kundi magbabase sa karunungan ng pagpili ng tamang pipiliin, Panginoon. Thank you so much, Lord. Please bless us, O God. Once again, forgive us for all of our sins. Bless us in Jesus' name. Amen. I'm hoping bawat isa sa atin ay magkaroon ng tamang prinsipyo tulad ng sabi ko sa previous na mga videos po natin. Mahalaga po mga kapatid. Hindi lamang sa Esperanza Sultan Kudarat kundi sa lahat ng mga lugar na alam natin na whole Philippines magkakaroon ng coming na eleksyon. Of course, mamimili ng kanya-kanyang mga leaders sa kanilang mga lugar. Mga kapatiran, mga kababayan, especially whole Filipinos or all Filipinos, I'm hoping na ang bawat isa sa atin mamimili po ng tamang pagpili ng mga leaders. Balik po tayo sa Esperanza Sultan Kudarat. May dalawa po tayong leaders na ating kandidato ngayon sa pagiging mayor ng ating lugar. Ito ay si Mayor Junjun Plutinya at saka kalimutan ko ang pangalan ni ma'am. Si Ma'am Swanda, no? And may kanya-kanya po silang mga plataforma at may kanya-kanya pong testimony. Siguro ang isa sa ating pagbubulay-bulayan muna ay ang kanilang mga testimony. Ang tinutukoy kong testimony ay ang kanilang mga achievement o yung kwento ng mga tao tungkol sa kanila. Especially ako po, hindi po ako talagang madalas na naninirahan sa lugar kasi mula nung ako ay naging pastor, may ministry po ako dito sa lugar na ito na kinalalagyan ko ngayon at hindi po sa Esperanza. Kaya although may ministry ako dyan sa Esperanza, marami akong estudyante dyan sa Bible, pero ang talagang base ng ministry ko ay dito po sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, ako po ay nakikinig lamang ng mga kwento at tinitignan ko, minsan pumapasyal ako sa lugar, tinitignan ko kung ano ang mga bagay na nangyayari dyan para siyempre naman, hindi lang tayo bastang nakikinig, kundi ay alam din natin kung ano ang mga nangyayari. Kahit hindi man whole, at least may alam tayo sa mga nangyayari. Okay? So, mayroon ako nakalap na information tungkol sa dalawang ito na tumatakbo ngayon na kandidato ng ating lugar. Unang-una ay si Mayor Junjun Plutinya. Ang madalas nating naririnig or ang aking nakita, ay siya ay nakafocus sa mga farmings. Well, maganda yan kasi napakaraming mga farmers sa atin pong lugar. Especially sa lugar ng Esperanza, halos-halos mga farmers po yan. And I'm hoping na totoo po yan. I'm hoping kasi to be honest, hindi ko po actually
na siyasat yan, yung tungkol sa bagay na yan. Okay, so pero yan ang sabi na focus siya sa mga farmings. Well, thumbs up po tayo dyan pagkat kinakailangan na makapatiran po natin sa Esperanza Sultan Kudarat, sa entire Esperanza Sultan Kudarat, ang isang leader na may concern sa farming pagkat halos-halos ay farming ang trabaho ng marami nating mga kababayan, lalo na sa mga nasa bandang kabundukan na, kabundukan at sa mga na mga lugar, no, sa medyo liblib na lugar, no. Then pangalawa naman si Madam Suwanda naman, ayon sa aking nalamang information, ay nakafocus sa safety ng lugar. Well, hindi naman po masama yan, maganda po yan kasi siyempre kung tayo po'y namumuhay at hindi po maganda ang sitwasyon ng lugar, ibig sabihin ay magulo ang lugar sa makatuwid, hindi po tayo makakapamuhay ng maayos kapag hindi po safe. Ang dalawang bagay na yan ay parehong mahalaga. Okay? So kaya ang pinakamahalaga na gawin natin bilang mamamayan ng Esperanza Sultan Kudarat ay kilatisin kung gaano katotoo ang mga bagay na ito at kung ano pa ang mga plano ng dalawang ito na gagawin kapag sila ay nakaupo na. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Itong mga politiko, napakaraming sinasabi ito, napakaraming pangako ito kapag tumatakbo pa lamang. Kapag eleksyon, okay? Kapag eleksyon. Pero ang tanong, sino kaya sa kanila at gaano naman kaya katotoo ang mga platapormang yan o mga pangakong yan kapag sila ay nanalo na? Kaya mahalaga po ang ating pagbubulay-bulay, ang ating pagkikilatis, pagtitiyak na kung sino ang karapat-dapat nating piliin, kasi maraming politicians ang magaling magsalita kapag ka-eleksyon. Kapag tapos na ang eleksyon, wala na, di mo na makikita. Kaya madalas mo maririnig, especially sa mga kaupdanan tadra sa Esperanza, pero mo batian ang ginahambal ang expression sa kadaman, madali palapitan, budlay pangitaon. Madaling lapitan ngunit mahirap hanapin. So useless po 'yon, di ba? Madalas na ito ang ibig sabihin po niyan, plataforma lamang ang madalas na sinasabi. Pagdating sa reality, hindi mo na makikita. Ngayon, hindi ko sinasabi na sila po'y hindi totoo. Tulad ng sabi ko, siyasatin po natin, alamin po natin. Ito po ang madalas kong nire-remind sa mga kapatiran po natin sa lugar ng Esperanza. Huwag po tayong padala lamang sa pera. Huwag po tayong padala lamang sa laki ng binibigay nila. Hindi yan ang basihan, tandaan po natin. Kasi pagkatapos mo ngayon mamili ng leader sa pamamagitan ng or base sa ibinigay niyang halaga sa'yo, pagkatapos niyan, yan na ang natanggap mo at darating ang panahon kapag siya'y naupo na at hindi siya naging tapat sa kanyang tungkulin, ang pagdurusa mo ilang taon, matagal. Hindi mababawi ng pera ang hirap na yung daranasin kapag ang leader ay hindi tama. Kapag ang leader ay focus lamang sa sarili, lalong-lalo na sa usapang kurakot, korupsyon. Nako, kapag eleksyon pa lamang, madalas mong maririnig yung salitang, hindi ako kurakot. Well, noon nga, nung unang panahon o nakaraang mga taon sa presidency, yung salitang, hindi ako magnanakaw. Nako, later on, nalaman natin ang daming ninakaw actually. Well, noon yung salitang, hindi ako mangungurakot, ako yung tapat, ako yung totoo, ako yung may pagmamahal sa bayan. Mag-ingat po tayo dyan kasi, mag-ingat, pakinggan yung kanta. Huwag hayaang isip ay madadaya. Ako pong gumawa niyan, akong sumulat, akong nag-regenerate. Kinabukas ay laging nakataya. Di ba? Kinabukas ay laging nakataya. Kapag mali ang pagpili mo, naku, tapos po tayong lahat. Kasi tandaan po natin, kapatid, na ang pagpili mo ay hindi lang yan para sa iyo, kundi para sa pamilya mo, para sa mga anak mo, para mismo sa kinabukasan mo at para sa lahat. Huwag ka namang maging makasarili na mamili ka lang base sa iyong natanggap na halaga. Isipin mo, pwede mong tanggapin yan, of course, malaya kang tumanggap ng binibigay nila. Pero ilagay mo sa isip mo,
huwag mo ibenta ang boto mo kasi nakataya ang kapakanan ng bayan natin, ng lugar natin sa pagpili mo. Well, hindi kita madidiktahan, hindi kita mapapakialaman, pero ang punto lamang, please mga kapatid, magkaisa po tayo na mamili ng tamang pagpili. Mamili ng tamang pagpili. Ngayon, sama-sama po nating ipagdasal ang ating lugar, ipagdasal hindi lang sa lugar ng Esperanza kundi sa lahat ng lugar sa ating bansa, mga kapatid. Pagdasal po natin ang ating bansa na sana'y makaupo sa luklukan yaong mga leaders na tunay na may concern sa ating lipunan. Dahil kung hindi, lahat ng tao, lahat ng mamamayan apektado kapag ka ang isang leader ay hindi ginagampanan ang kanyang tungkulin. Mga kapatid, always pray before you choose. Always pray before you choose. Mag-pray po tayo. Pagdasal natin ang ating lugar. At ang coming election, ang pagkakataon natin para pumili ng tamang leader. Pag-pray po natin yun. God bless po everyone. Reminder po yan para sa atin. At sa susunod pa ng mga videos po natin, muli natin pagbubulay-bulayan o pag-uusap-usapan yan siya. Tandaan po natin yan. God bless.